So, good morning guys. Samahan niyo ako ngayong umaga. Magluluto tayo ng ating ulam ngayong lunch. So, pwede rin naman ito hapunan o kahit anong oras, no? So guys, meron tayo ditong tulingan. Ayan, nalinis ko na siya. And then meron din tayo doong galunggong. So, malinis na rin yan. And then bumili rin ako ng taba ng baboy. Ayan, so siguro alam niyo na kung anong lulutuin natin, no? Dito sa ating isda ngayon. So meron din tayo ditong hiniwang bawang, sibuyas, and then yung luya. Meron din tayong kamatis, and syempre yung ating main ingredients dito sa ating sinaing na tulingan at galunggong. So meron tayong kamyas. So medyo maliliit yung hiwa natin sa kamyas guys, pero meron din tayong malalaki. Ayan, yung isang buo hiniwa ko sa gitna, then hinati ko pa sa gitna ulit. So ito yung ating mga gagamitin sa ating sinaing na tulingan at galunggong. Alright, so panoorin nyo guys kung paano ako magluto. And syempre meron nga pala tayong coco mama. So yan, ito yung ating gagamitin gata. And then meron din tayong black pepper. Okay, ito yung durog. Okay, simulan natin ang ating pagluluto. Let's go! So guys, naka-ready na yung ating kawali na gagamitin. So ayan, buksan ko lang yung apoy. And then, ito yung ating taba ng baboy. Ito yung una nating gigisahin para lumabas yung mantika. Ayan. Diretso lang natin. Mas maganda kung yung kawali is sticky. So malinis na yung kawali natin, nahugasan ko na rin yun. Ayan, nandito tayo sa dirty kitchen. So literal na dirty kitchen natin guys. Medyo marami yung kitchen natin. So gigisahin ko lang to o palalabasin yung mantika na siya namang paggigisahan natin ng ating mga ingredients mamaya. So antayin lang natin yung magmantika. So guys, nagmamantika na yung ating taba ng baboy. Ayan o. So this time pwede natin ilagay yung ating mga ingredients. So una kong nilalagay yung ating, kita nyo ba, bawang, sibuyas. So sabay na natin. Ayan. Bawang at sibuyas. Ayan. And then yung luya. Alright. So, maliliit yung hiwa ng luya ko guys kasi pag naluto yung ating isda, hindi naman nakakain yung luya. Kaya, mas nililiitan ko na lang yung hiwa para na sa ganon. Pag naluto siya, pwedeng kainin. Pwede natin haluin dito sa taba ng baboy yung ating tatlong ingredients, which is itong luya, sibuyas, bawang. So antayin lang natin maluto o mag golden brown yung ating bawang. Ganon din yung luya. Ayan, nagmamantika na siya guys. So, okay na to guys. Pag mga ganito yung itsura ng luya, paluto na yan. Yan, mas maluluto pa yan mamaya. Then ilalagay ko naman ngayon itong ating ang ilalim na kamyas. Ito yung hiniwa ko ng maliliit. So, bakit maliliit yung hiwa natin sa kamyas? So, ito, nasa ilalim to para mas lumabas yung asin. And then mamaya itong sibuyas. Alright. So medyo igisa rin natin ng konti. Ayan.
ng kamyas. So, naamoy ko na yung asin guys. So, hindi na tayo maglalagay ng suka dito ha. Kamyas lang talaga yung ating gagamitin na pampaasim. So, ayan. This time, pwede na nating ilatag yung ating isda. Ito yung ating tulingan. Masyado malaki. Alright. So, ilalagay ko lang ito isa-isa. Alright. Ayan, hindi ko na pinutol. Mas okay na yung buo. And then, ilalagay ko na kagad guys yung ating gata. Ayan o. Kokomama. Kapag nagdumamit kayo ng ganitong gata guys, huwag na kayo maglalagay ng masyadong maraming lasa or pampaalat kasi itong ganitong klase ng gata medyo mayroon na siyang alat. So pwede kayo maglagay na lang siguro yung magic sarap. So antayin lang natin kumulo. Mga ilang minuto. Pakuloyin lang natin. Tulingan. Maya-maya ipapatong natin yung ating galunggong. A few moments later. Alright, so kumukulo na guys yung ating tulingan. Ayan o. Wow. So, madali lang lutuin to. Saglit lang to. Ngayon maglalagay tayo ng ground black pepper. Yan, dinurog ko yung ating paminta. Yan, inuna kong lutuin guys yung tulingan kasi ang tulingan ay medyo matagal compare sa galunggong na saglit lang lutuin. So ayan. So mas maganda guys kung meron kayong olive oil, pwede nyo siyang ilagay dyan. And then ngayon, dahil sa kumukulo na yung ating tulingan, lalagay ko na rin itong ating galunggong. Ilalatag ko na rin siya pa isa-isa. So, medyo marami yung ating nabili guys dahil ito ay pang matagalan na itong ulam na to. Para hindi laging bumibili sa kantin. Para hindi laging gumigising ng maaga para magluto pa. Itong mga gantong ulam kasi may pang matagalan na talaga to. Ayan. Isa-isahin lang natin para maganda yung kamada. Okay. So, dito naman sa ibabaw, isasama ko na itong ating iniwang sili. Ayan. Sili na green. Hinati ko sa gitna para medyo lumabas yung anghang. And then, lagay ko yung kamatis. Ayan yung kamatis natin. And then, yung ating iniwa sa gitna na main event ingredients natin. Yung ating kamyas. Alright. Yan. Antayin lang natin kumulo to guys. Ng isa pang kulo. Okay. Later. So guys, tingnan natin yung ating experiment. So ngayon maglalagay ako ng magic sarap. Ayan. Check natin yung ating ayun. I'm sure may magsasabi dito na mas masarap yung anong tawag dito? Kamyas na tuyo. Yes, masarap naman po yung kamyas na tuyo. Pero dahil nga wala na tayong time para magpatuyo pa, so ito na yung ating ginamit, yung sariwa. Masarap din naman to guys. Ayan. Tikman natin kung ano na yung nangyari sa lasa nito. Wow! Nakuha natin yung lasa nung kamyas. Yung asin. Ayan, napaka-neutral. So, mag-a-adjust lang tayo ng konti. Maglalagay lang ako ng konting asin.
Yan, depende sa inyo, sa panlasa nyo. Ako kasi medyo mataas yung panlasa ko pagdating sa ano. Yan. Konting asin lang, okay na yan. Yan, takpan ko lang ulit. Then bilang ulit tayo ng mga 2 minutes. And then pwede natin tirahin niya. The next day. Okay guys, ito na ang ating final. Ayan na. Medyo nagdadry na siya at medyo naamoy ko na rin yung sunog na taba ng baboy. Alright, so yun, medyo natutuyo na. Okay na. Wow! Grabe. Sobrang sarap talaga ng kamyas sa ganitong klaseng isda. Kaya naman, kain na tayo ng tanghalian. Mga bossing, let's go!